Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasiyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Manila. Ako po'y nag-aral sa UST. Hello! Kahit ako'y mahirap, kahit ang itsura ko mukhang karyoka, di ba yung ibinibilad sa araw, inilala ko, yung mula dyan sa dulo hanggang sa dulong yan, hindi kailangan matapos yung salita. Hayo! Di ba gano'n yan? Hanggang sa dulo, kailangan umabot yung karyoka. Gano'n yun eh. Di ba kahit ganoon, ipinagmamalaki ko po na ako po ay nag-aral sa UST, Espanya, Manila. Isang sem lang. Kasi ano po, ang mahal pala doon. Tapos medyo mataas yung standard ng education. Hindi umarok. Pero at least, sinubok ko. Yun. Bumaksak po ako sa letran. Yun po. Letran. So may sitwasyon ako. At nakita ng Diyos. Okay? Binabastos, baliwala. Sayang, hindi ko nasabi sa iyo. Yung pala ang topic natin. Tuloy ko to. Mamaya tatapusin ko kwento ko. Gusto niyo po ba yun? O ano lang nangyari sa LD? Gusto niyo po yun? Ganyan daw ang mga marites eh. Hindi papayag at hindi kumpleto ang kwento. Diba? Number 2. Una ay calling and blessing. Diba? Pero may test of faith eh. Diba may test of faith? Remain in Jesus. No matter what happen, anumang pagsubok yan, manatili ka kay Jesus. Diba? Dapat ganoon. Kahit parang hindi nangyayari, parang hindi naman magkakaanak ka. Para namang hindi totoo ah. Remain. Remain with God. Pangawakan mo ang salita ng Diyos kahit imposible. Kung hindi ko lang kasama to, may sasabihin ako eh. Kaso kasama ko eh. Baka i-chismis po ako. Remain with Jesus kahit ano mangyari. Ayun. Ano ba yun? Nautak ko nandoon na, no? Remain with Jesus. According to John chapter 15 verse 5, the gospel of Jesus, sabi ni Jesus, I am the vine, ako ang puno ng ubas, you are the branches, kayo ang mga sanga. Whoever remains in me, and I in him, will bear much fruit. Because without me, you can do nothing. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang magbubunga ng marami. Everything is possible. You want to become successful? Remain with me. Sapagkat kung wala ako, wala kang magagawa. Ang galing ng description eh, di ba? Puno at sanga. Alam niyo po, maliit lang po yung lupa ng bahay ko. Maliit lang po. May puno ng mangga na malaki. Malaking puno ng mangga. Na spread out yung mga sanga. Naku, ang daming bunga. December pa lang, ang daming bunga. Walang pigil ang bunga. Ang laking puno. Kalat yung sanga. Ilan yung puno namin? 15. Gunang kaliit yung lupa ko. Ay, natawa. Isa lang po. Isa lang po. Imagine niyo kung ang isang sanga puputulin ko. Putulin ko yung isang sanga. Magbubunga pa yan? Magbubunga po? Hindi magbubunga yun. Pinutol na yun. Di ba? Hindi na magbubunga yung sangang yun, yung pinutol. Ang galing ng description ni Jesus. Blessing will continue as long as you are connected with me. Remain in me. May panahon ng pagbunga, may panahon ng hindi. Huwag kang ganyan, yung puro biyaya. Di ba? Yung puro hingi. May panahon. May kanya-kanyang panahon eh, Ecclesiastes eh. Di ba?
Alam niyo po, nang pumunta po ako, kasi every year, every January, nag-retreat po ako. O recollection. Pero po ako, matagal po ako mag-retreat. Mga 30 days. Self-retreat. So maghahanap po ako ng lugar na malayo, na pwede kong tirahan, na makakatipid ako. So, this January, pumunta po ako sa Bicol, sa presentasyon Camarines Sur, malapit sa Naga. Every third Sunday of September, doon po ang piyesta ni Mama Mary. Diba? Peña Plancha. Tama? Every third Sunday of September. So, alam mo na. Diba? Wala ako. Doon ako. Dito po ako tumira. Sabi ko, Father, gusto ko pong mag-retreat. Saan po kaya ako pwede mag-retreat? Sabi ng taga Pasig na pare. O sige, may kilala ako sa Bicol. Doon ka pumunta. Diyan nga. So, nagbiyahe ko. Pinagtanong ko sa bus driver, sa konduktor, saan po ba yung simbahan dito? Nakakatuwa, lahat ng tao, alam yung simbahan. Pag upo ko nun, malapit ka na. Sabi ng katabi ko, kilala yung simbahan, famous. Pagbaba ko, doon ako matutulog, doon ako magre-retreat. Nakita ko yung simbahan. Diyos ko, walang pintuan, walang bintana, mukhang walang bubong. Diyan ba ako titira? Pinicturan ko agad. Pinadala ko sa pari doon sa Pasig. Father, ito po yung titiran ko. Well, doon po ako tumira. Okay? Tapos ito si Father Nelson, yung parish priest. Tapos ito yung assistant priest, si Father JR. Na siyempre, dahil nakatira ka doon, minsan nakakakwentuhan mo yung pare. Ito po ang istorya ng pare. Pag sila ay nagmimisa pupunta sa isang isla, umaabot ng 2 oras, 3 oras, maglalakad, magta-tricycle, magbabangka papunta sa isla. Mga 2 oras, 3 oras, papunta. Ang magsisimba, 6. Ang magsisimba, 8. Tapos babalik, 2 oras, 3 oras. Pupunta ulit sa panibawag ng isla. Because presentation is surrounded by islet. Maliliit na isla. Tama po? Ang nagsisimba, 8. Bakit? Bakit? Kasi masisipag ang tao. Masipag ang tao. Bago pumutok ang araw, gising na ang tao, namimiss na. Bago pumutok ang araw, gising na ang tao, nagtatanim. Masipag. Kaya hindi nakakapagsimba. Pero ang sabi sa pag-aaral, no? Ang presentasyon ang isa sa pinakamahirap na bayan. Masisipag ang tao. Bakit mahirap? Sa totoo, sa sobrang hirap nila, ang tagal na po ng simbahan na ito, hindi pa natatapos. Kasi walang pera. Kasi mahirap ang tao. Bakit ganun? Masipag naman. Ginagawa naman ang lahat. Sabi ni Father Nelson, alam mo, Brother Roland, naniniwala ako, pag ang tao malayo sa Diyos, malayo ang biyaya. Nandiyan ang biyaya eh. Pero dahil malayo ka, hindi mo maabot yung biyaya. Are you listening? Yes. Nandiyan ang biyaya eh. Kaso ang layo mo sa Diyos eh. Kaya hindi mo maabot. Sabi ni Father, kahit masipag sila, kung malayo naman sila sa Diyos, magsimba lang, hindi mo bigyan ng oras. Ano ba naman yung Sunday lang? Monday, Tuesday, hanggang Sabado, gusto mo, doon ka na sa dagat tumira. Hindi ba pwedeng ilaan mo ang isang araw sa Panginoon? Di ba yun naman na nasa Biblia? Yung ibang kabataan, hindi na nagsisimba. Sabi, bata pa ako. Bakit? Pang matanda? Di ba? Yung mga bata ayaw na magsimba. Iniintay yung pagtanda. Praning. Paano mo na lamang aabot ka sa pagtanda? Eh kung ngayon pa lang, tuloy ka na ni Lord. Alam naman natin, walang pinipiling edad ang kamatayan. Opo. Amen po ba? Amen. Yes! Maraming biyaya kung malapit tayo sa Diyos. Sabi ni Father Nelson, alam mo brother, mahirap lang kami. Mahirap lang kami. Bicol eh. Mahirap lang kami. Pero nang bata kami, naku, yung nanay namin, yung tatay namin, talagang isinisiksik kami sa simbahan. Yung ate ko, choir. Ako sa Kristan. Lagi kami nagsisimba, mga nanay, tatay.
Dapat yung mga anak natin, dinadala natin sa Diyos. Pag umaayaw, huwag kang papayag na, okay, hindi ka barkada. Amen po ba? Amen. Dali natin sa Diyos. Sabi nila, gabi-gabi nagro-rosaryo sila. Alas 6. Alam nyo, inabutan ko rin yan nung bata ako. Tuwing alas 6, nagdarasal kami ng Santo Rosario. Yung pinakapanganay kong kapatid, talaga namang hindi pwedeng magdadasal. Gusto kabisado ko, pati Latin. Sa sobrang pagdarasal ko, Bendito, Alabado, Sia, Santisimo, Sacramento, Drintal, Maculada, Concepcion, Sampurado, Putumaya. Alam mo yun? Gabi sa... joke lang yung brother. Baka mamaya kayahin mo ako. Si Father. Pero sabi niya, pero tingnan mo kami. Lahat ng kapatid ko, dahil lumapit kami sa Diyos, lahat ng kapatid ko professional sa awa ng Diyos. Yung iba nasa Amerika, ako pare. Totoo yun, no? Yes. Alam mo, kahit mahirap ang buhay, pagkadikit mo ang Diyos, pag nananatili ka sa Diyos, hahaba buhay mo, makakaraos ka. Amen? Eh bakit brother, yung iba laging simba ng simba, hindi naman yumayaman. Eh tamad naman eh. Ano gusto mo? Yung pinggan ng pagkain na andok, bababa galing sa langit, pag yung kain ka na. Pagtatrabaho ka para pagpalain ka. Amen po ba? Amen. Hindi ka naman full-time servant eh. Linggo ka lang nagsisimba. Ganyan. Alam nyo, manatili tayo sa Panginoon kahit anong problema, kahit anong karamdaman, kahit anong pagsubok, mapagtatagumpayan natin yan. Sabi ni Jesus, ang sino mang nananatili sa akin at ako sa kanya, ay magbubunga ng marami. Sapagkat ang hiwalay sa akin, walang magagawa. Alam nyo po, may member kami, mahirap lang picture ni Ate April. Ito po. Mahirap lang yan. Halata naman sa itsura ng mga may. Tapos siyempre, ang mission namin, alam niyo naman yung mga bata sa lansangan, di ba, yung mga kabataan. Naku, dati ang mga member namin, 80%, 70% adik, lasinggero, sukarol, magnanakar, may umaatin sa amin, may balansong, nahulog. Sabi ko, ba't may balansong ka? Hindi, kuya, protection lang. Diba? For 30 years, iyan po yung aming mission. Sige niyo na. So, mahirap lang si Ate April, hindi sila mayaman, pero may trabaho siya. Maganda ang sahod. Hindi naman malaking malaki, pero maganda, nakakatulong sa pamilyang mahirap. Pero nang nakilala niya ang Panginoon, iba ang tawag sa kanya. Hindi siya tinawag para tumakbo ng barangay kagawad o kapitan. Tinawag siya para maging misyonaryo. Okay? And so, iniwan niya ang trabaho niya, nag-resign siya, nagpaalam sa kanila, sabi niya sa akin, Kuya, pwede ba akong maging full-time? Titira sa bahay? Paano yan? Magagalit magulang mo. Hindi po. Talagang ito po ang gusto ko, ang maglingkod sa Diyos. And what you say? So, for 11 years, nakatira sa bahay si Ate April. Kilala niyo po yun. Alam niyo po yung bahay namin, hindi kami mayaman kasi wala naman po akong trabaho. Okay? So pag pumasok ka ng gate, tawag lang namin gate kasi may pintuan. Di ba? Tapos may garahe, tawag lang po namin garahe pero wala kaming kotse. Yun lang po. Pagpasok niyo doon natutulog yung mga full time. So sila Kuya Third, sila Kuya Ed, yung mga lalaki doon natutulog sa simento, sa sahig. Tataligan lang nila ng karton, tapos papatungan ng kung anong para hindi lumaki. Doon sila natutulog. May upuan naman, unahan kung sino yung mauupo, matutulog sa ano. Pero dahil mga bata malalakas, kasi hindi naman kami mayaman. Pero nagtitiwala kami sa Diyos. Amen po? Amen. Umuwi po ako kadalasan alauna ng madaling araw. Katulad nito, matatapos ko ng 9:30. Magkukwentuhan tayo alas 10. Tama? Uuwi kami. Tagig. So dadating talaga ako alauna. Tama po ba? At kadalasan gano'n ang uwi ko. Isang beses, madaling araw, alauna, pagpasok ko ng gate, natutulog na sila. Si Ate April, hindi pa natutulog. Oo, Ate April, ba't hindi ka pa natutulog? Hindi po ako makakatulog. Abi, pilitin mo, may mission pa tayo bukas. Ba't hindi ka makatulog? Eh, baka po maalinsangan. Ibig sabihin, nagkahalo yung init at yung lamig.
Di ba ganun yung mga alinsangan para malagkit? Sige na matulog ka. Sumunod ng mga madaling araw, pag uwi ko, pagpasok ko sa gate, gugulo si Ate April, gaganyan si Ate April, lilikot si Ate April. Kung hindi ka na naman natutulog, hindi tama yan, mali yan. At hindi ka makatulog. Kasi maaga kami magising, merong morning prayer. Hindi po ba? Merong sari sa afternoon. Hindi, bawal po sa amin matulog sa hapon. Ang tulog lang gabi. So, matulog ka. Bakit ba? Kasi po baka bumabaksak yung mga alikabok. Kasi po yung yero namin lumayo kasi garahe lang naman, wala naman kaming sasakyan. So may mga butas-butas yun. Diba? So, minsan may mga kalakalawang, so baka bumabaksak daw, kung matulog yung bukabi dito. So, sabi ko, pilitin. Dahil yung gano'n ang sitwasyon ni Ate April, hindi ko masyado napapansin kasi iba yung oras ng ko dito. Isang beses si Ate April, sinugod sa ospital. At siya ay expert. May inisip ko kung ulan. Ako na po ba? Teka lang po, tatapusin ko lang po. At nakita doon si Ate April, ayan po, Bardalosa. Huwag mo kabisaduhin yung pangalan, baka naman hanapin niyo pa sa Facebook. Yan po, nakita sa kanyang baga, punong-puno ng tubig. At dito po sa kabila, ay meron na rin po mga tubig. Kaya pala siya nahihirapang huminga. Kasi yung lungs natin, nasisidlan ng hangin, ay kumikipo. Grabe si Ate April, ano? Hindi man lang sinasabi. At tinas din ang kanyang likod dahil si Ate April ay mayroong maliit na bukol sa likod. At dahil sobra pananampalataya sa Diyos, at dahil kulang din naman sa pera, hindi niya pinapa-check up. Siguro nahihiya siya magsabi sa akin kasi malaking gastusin. Hanggang yung bukol niya sa likod, lumaki ng lumaki. At nagmukha siyang, grabe naman kayo. Mother Teresa. Okay. Sabi ko noon nga. At ang sabi ng doktor ng chinek, si Ate April ay may cancer. Grabe no? For sure masakit yun. For sure may makakirot yun. Lungs at cancer. Pero kahit kailan, hindi namin naringgan si Ate April ng reklamo sa Diyos. O reklamo sa akin, na hindi nga siya nagsabi, Kuya, pwede ba ako magbakasyon ng isang buwan? Papayagan ko naman. Bakit? Wala naman silang sahod. Wala naman silang bayad. Ano ibabayad? Ano ang dahilan para pigilan ko sila? So sabi ko, magdasal tayo. Ayan na, si Ate April. Yan ang sitwasyon niya ngayon. Matututo na kayo magdasal. Kasi yung iba, nagdadasal lang sa bibig. Nagsasalita lang. Pero yung puso, hindi naman. Yung iba nagsasalita lang ngayon, nagdadasal ngayon, pero bukas iba nasasabihin. Lord, gusto ko makapag-aral. Susunod, Lord, gusto ko magtrabaho. Susunod, Lord, gusto ko magka-boyfriend. Iba-iba naman ang dasal mo. Hindi ka nagdadasal. Nagsasalita ka lang. Because true prayer is consistent. Tama po ba yan? Lord, yung anak ko, parang awa mo na. So, sabi na araw, Lord, yung anak ko, parang awa mo. Taon na, ibinadasal mo. Lord, yung anak ko, that is prayer. Amen po ba? Amen. Pagpabago-bago ang sinasabi ng bibig mo, that is not prayer. Trip ka lang. Kung ano yung nakita mo, Lord, gusto kong mag-TikTok. Di ba? Yan po. After 2 weeks, bumalik siya sa doktor to follow up. Ito po ang finding. Sabi ng doktor, wow, hindi ko kayang ipaliwanag. Sabi ng doktor, wala nang tubig sa baga. Yes, wala na po siyang baga. Hindi, wala na pong tubig. Siyempre may ininom naman na gamot. Di ba? Pero siyempre, binasbasan ng Diyos yung gamot na yun. Pero ang bilis kasi. 2 weeks. Sabi ng doktor, hindi ko kayang ipaliwanag. Wala siyang cancer.
Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, totoo ang Diyos. Manatili ka sa akin at ako sa iyo. Everything is possible. Amen po? Amen. Ang problema kasi, dikit lang tayo ngayon. Tapos sa susunod na buwan, iba na ginagawa natin. Manatili ka sa Diyos. Everything is possible. Pati yung mga hindi kaya isip ng tao mangyayari sa iyo. Dati ito. Sino susunod siya? Hoy! Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, brother. At dahil ako ang mission ko ay kung saan may adik, may lasinggero, mga kabataan, iba yung buhok, iba yung tingin, iba yung galaw. Nako, nai-inlove ako. Sabi ko, akin niya. That is my attraction. Pag maraming pato, at tumutulo-tulo, at wala pang tulog, akin na. That is my attraction. Iba may kanya-kanya attraction. Yung iba sexy, yung iba long-legged, iba yung kulot. Ako, basta adi. Naiinlove ako. Sino rito adi? Noon, At kahit hindi ko kakilala, pag may nagkukwentuhan yan, magpapansin ako mamaya, kakwentuhan ko na yan. Siyempre, kung matagal ko nang ginagawa, alam ko na yung mga technique. Pagtatanong-tanong, pwede ba ako magpasama? Madali lang yung mga technique na yun. Na-master ko na yun. Okay? And so, dahil sa kakagawa ko ng gano'n, kagagawa ko nun, isang beses po, nasa Bicol ako. Hindi ako nakauwi dahil naiwan ako ng huling biyahe. May last trip. Tapos, yung pera ko, yung huling pamasahe ko yun. Yun lang ang pera ko. And so, syempre, ayokong gastusin. Doon na lang ako tumambay sa plaza. Kung minsan, kung titingnan-tingnan ka na ng mga tao, maglalakad-lakad ka, di ba? Iiba ka naman ng pwesto. Minsan, inaanto ka rin. Kaya minsan, pupunta kami sa hindi masyadong pansiling. Tapos, hindi ka. Tama po ba? In short, nanakawan ako. Bugbog sarado po ako. Grabe, mga 25 years old o 27, mag-30, mga 3-4, bugbog sarado po ako. Pa! Hindi ako marunong manito. Hindi ako marunong sa away eh. Sinusuntok ako sa mukha, sabi ko, bakit ba? Pa! Lalo mo pa ako. Sabog. Yung ilong ko, ayan o. Sabog din yung level ko. Sorry. Sorry ah. Lalayo ako. Ha? Basag yung ilong ko. Yan ah. Alam nyo, sayang eh. Hindi ko, meron akong x-ray niyan eh. Basag talaga. Alam niyo po ito, yung butong ito, ganyan po yan. Oh. Kaya isang butas dito, hindi humihinga. Ito lang po ang humihinga sa akin. Tapos minsan nai-impact dito ang sipon. Di ba? Pag simunto, bakit ba? Hindi nga ako sanay. Di ba? Tapos sipa, suntok, bag. Nanakawan ako. Bugbog sarado ako, nanakawan ako. Magkano nanakaw sa akin? 350. Kasi ng panahon yun, 350 ang pamasahe sa St. Jude. Yung hindi aircon, yung pag sumakay ka, magdadasal ka kung aapot ka pa ng buhay. Masaya yung bus na ano. Di ba? Oo, patay kung patay yun. Basta mura. Yun, St. Jude. Nanakaw yung pamasahe. Patag talaga ako. Duguan ako. Tapos yung cellphone ko nanakaw. Eh yung cellphone ko, walang kwentang cellphone. Yung misyonaryo ako, magdadala ba ako ng mamahaling cellphone? Di ba? Yung cellphone ko, sira yun eh. Tapos, kung bibili ka ng isang sakong bigas, may libreng cellphone. Yun ang cellphone ko. Freebies lang siya. Tapos umuulan nun, tinanggal ko yung battery at binalik ko sa plastic. Di ba? Kaya yung nanakaw nilang cellphone, walang battery yun. Nalulungkot ako kasi sabi ko hindi ako papatay dahil sa 350. Tapos yung mga kabataan nito, papatay para sa isang cellphone na walang kwenta. Ay, hindi naman ako nagalit. Hindi po ako nagalit.
Hindi po ako makauwi kasi walang bus na tumatanggap sa akin. Kaysa sa mukha ko, kitang-kita yung pamamaga, yung pasa. Ayaw nila. So, nag-stay ako ng 1 week sa Bicol. After 1 week, tsaka ako umuwi. May mga seminars ako. Kasi yung seminar kasi planning, ang hirap kumuha ng pamalit. Di ba? Kung seminar lang, God's love, forgiveness, magaling kumuha ng pamalit eh, di ba? Pero planning eh, pastoral council. Di ba? So, nagbigay ako ng seminar, collection, nakasalamin ako. Shade, nakablock, para ako si Arnold Schwarzenegger. Tanda naman, Iron Man. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko sa Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatuwang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, ninaog sa kanaroroonan ng mga imao, na may kadlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na laklop sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at humukob sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.